mayroon ngayon na final na motion for reconsideration. Hindi masyado itong nakakuha ng balita, pero ipaliwanag ko ito sa inyo. Importante ito. Tungkol pa rin ito sa kaso ni Bato at tungkol pa rin ito sa kaso ni Duterte sa ICC. Hindi lang masyadong nabalita tungkol saan 'yon. Yung non-government organization na tumutulong sa mga biktima sa AJ case, yung Center Law, yan, Center Law, nag-file sila ngayon ng motion for reconsideration. Saan sila nag-file sa motion for reconsideration? Mga kabunyog, nung panahon ng drug war ni Duterte, mayroong isang pangyayari sa Payatas sa Quezon City. Mayroon doong pinatay. Alam nyo naman yung nangyari dyan sa Payatas? Yang Payatas na yan, pinagmamalakihan nung panahon ni Duterte na example ng magaling na unit ng PNP. Maraming pinatay diyan. Maraming pinatay diyan na mga mahihirap na mga dahil sa war on drugs. Alam nyo kung sino ang pinadala diyan ni Duterte noon? Alam nyo kung sino ang inassign? Galing Davao. Ha? Inassign dun sa Payatas. Galing Davao, dinala diyan sa Payatas. Tapos pagdating diyan sa Payatas, ang daming napatay. Ang daming napatay. Galing ng Davao, dinala diyan sa Payatas, siya yung nagsagawa ng mga pagpatay diyan. Anong apelyido ng PNP? Yung police officer. Si Patay. Tama. Si Patay. Cornel Patay. Alam nyo, kaya naman ako nagiging proud sa mga talakayan ko eh. Mula nang nagkakaroon tayo ng mga talakayan, napaka-updated na sa balita ng ating mga kababayan. Kumbaga pagdating sa current events, believe na talaga ako sa inyo. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, nung nasa Indian si Patay, ang daming napatay dyan. May pangyayari dyan na mayroong isang biktima ng extrajudicial killings ang hindi natuluyan. Nakaligtas siya, nakaligtas. Alam nyo kung sino? Si Murillo. Yan, Murillo mga kabunyog. Si Murillo nakaligtas. Ngayon, nung nakaligtas itong si Murillo, nagkaso sila. Kinasuhan nila sa ombudsman yung mga pulis. Yung mga pulis ng Quezon City. Kaya lang, alam nyo na naman, dahil ang ombudsman, syempre panahon ni Duterte yan, dinismiss ng ombudsman yung kaso. 2017, dinismiss. Murder and frustrated murder. Bakit murder? Kasi may mga namatay. May mga namatay, pero may nakaligtas na lone survivor sa Tukhang. Dapat yung napatay doon sa Payatas nung operation na yon, ang isa doon na nakaligtas ay si Murillo. Itong si Murillo. Kaya yung kasong ito ay tungkol kay Murillo. Ngayon, nag-file yung Center Law, mga kabunyog, nag-file sila Murillo ng motion for reconsideration ngayon. At ini-elevate na nila sa Korte Suprema ang kaso na to. So, maganda kasi pag nakarating ito sa Korte Suprema, mga kabunyog, at least marireview yung kaso na yan ni Murillo. Buhay si Murillo nakaligtas siya. So motion to elevate to the Supreme Court and bank. Ang case ay Murillo et al. Versus the Office of the Ombudsman. I-challenge dito pagdating sa Korte Suprema yung dismissal ng Ombudsman noong 2017 sa kasong murder at frustrated murder sa mga pulis ng Quezon City. Kaya ano ang magiging importansya nito? Kapag itong kasong ito, marireview uli yung mga naging policy noon. Kasi noon, kapag nagsampa ka ng reklamo sa pulis, walang nangyari. Ito yung nangyari noon. Pero ngayon, nag-file ang Center Law ng motion for reconsideration. Kaya sana matuloy-tuloy itong kasong ito para ma-review yung kaso ni Murillo. Kasi nakaligtas si Murillo lone survivor. Maikikwento niya kung anong ginawa sa kanya at anong nangyari. 4 na kasamahan niya ang napatay. Ito yon. Kaya mga kabunyog, panahon na ito na talagang buhayin uli yung mga kaso na dinismiss nung mga panahon. At ito na yung isa doon, yung kaso ni Murillo. Kaya mga kabunyog, ito, kapag
kapag gumulong itong kasong ito, maaari itong magamit doon sa ICC. Maaaring magamit ito, mga kabunyog, sa ICC. Kaya saludo tayo dito sa mga abogado ng center law na patuloy na pinaglalaban ang mga biktima ng extrajudicial killings ni Duterte. Saludo tayo na binuhay uli itong kaso ni Murillo. Ito yung lone survivor sa tukhang operation noon. Ha? Dahil lone survivor siya, maikikwento niya kung anong nangyari. Kaya lang, nung panahon kasi na nagsampa sila ng kaso noon, sila Murillo, dinismiss ng ombudsman. Ha? Bakit? Laban dun sa mga pulis. Ay, alam naman natin. Nung panahon kasi ni Duterte, ang ombudsman, wala eh. Kot kay Duterte. Kaya pag nag-file ka ng demanda noon, wala, dismissed. Pero ngayon, iba na. Kaya, nag-motion for reconsideration itong kampo ni Murillo. I-review uli yung kaso na yan. Kaya maganda naman, maganda. Okay, so yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ating talakayan. Mabuhay po tayo, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.